Taurus. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026. And this is a general reading. Happy birthday my dear, belated, advance. At kung nagdidiwang ka man as of this moment ng birthday, okay, happy birthday po, okay? So, my dear, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings. Hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para naman po dun sa mga interested sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Ayan. So, silipin na natin kung anong meron sa yung first 15 days of May. The Three of Swords. Okay. Meron kang Three of Swords. Parang may pinagdadaanan ka, my dear, sa card na to. Sisilipin nga natin. Medyo disappointed ka, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko. May nangyayari sa yung kapuso-pusuan. Okay, tingnan natin. Next card. Energy ng Hierophant. Okay. So, ikaw to, Hierophant is energy ng Taurus. So, this is a confirmation na may nangyayari talaga sa iyong heart. Nakaka-receive ako na parang may bad news. Parang you will be receiving a bad news. Pero, ano siya, parang it happens for a reason. Yung parang, mayroon siyang reason kung bakit ganun. Kumbaga parang hindi mo siya gusto, pero may dahilan kung bakit mo na-receive. Parang may news, okay? Parang may parating na something dito. Okay, let me see. Additional cards pa po tayo. The Seven of Cups. Merong deceiving na energy. Merong panloloko, merong betrayal na ma-expose sa first 15 days of May. Parang may maskara, my dear, na matatanggal. May something ka na madidiscover. Medyo malalim to, my dear. May madidiscover ka na something. Okay? And sabi ko nga sa'yo kanina, kahit na hindi mo siya gusto, there's a reason kung bakit siya nangyari. Ibig sabihin, parang blessing in disguise siya. Yun ang nakukuha ko. To the point na meron kang Hierophant over here, possible na this is a awakening sa'yo. And alam naman natin na hindi naman lahat ng awakening ay maganda. Yung iba ay masakit. Kaya meron ka ditong Three of Swords. Okay? Tingnan natin. Additional cards. 8 cards lang tayo. Parang may matatanggalan ng maskara. Parang meron kang makikita or meron kang madidiscover na isang nakatago. Okay, isang lihim, isang secret, or deceiving na energy, isang panloloko, isang panlilinlang. Pero sabi ko nga sa'yo, parang blessing in disguise naman siya. We have here the Seven of Pentacles, okay?
Harvesting ang Seven of Pentacles, deceiving or illusion ang Seven of Cups. Sabi ko, this is a wake-up call or parang awakening or awakening na energy sa energy ng Hierophant. May deceiving na energy bago ka mag-harvesting. So, this is considered as a blockage, my dear, ang Seven of Cups. Tama ba ako? Yeah. So, isang blockage related sa energy ng harvesting ng Seven of Pentacles. So, posible na kaya hindi natutuloy kung ano man yung mga dapat matuloy or pumasok sa area mo because merong blockage sa energy ng Seven of Cups. Okay. Yun ang nakukuha ko. And dahil sa energy ng Hierophant over here, nagkakaroon ka ng awakening. Okay. Yun ang nakukuha ko. Kaya meron Three of Swords. Kasi, hindi mo to expected. Hindi mo expected. Ibig sabihin, all this time, probably nandyan lang to sa harapan mo, tutuklawin ka, kakagating ka na, hindi mo pa nakikita. Okay. Let me see. Tingnan natin. Additional cards pa. Taurus, first 15 days of May. Pakiclarify po yung ating Three of Swords. Pakiclarify po yung ating Three of Swords, the Lovers. I told you. I-welcome ko dito lahat family, friends, and relationship. Okay, kasi general to. Hindi ako pwede mag-focus lang sa isang energy. Family, friends, and relationship, my dear, is welcome sa area na to. Okay? Somebody, sabi ko sa'yo, nandyan lang. Malapit lang. Okay? Hindi mo expected to, my dear. Hindi mo expected. Let me see. Additional cards pa. First 15 days of May, Taurus. Pakiclarify po si Hierophant. Pakiclarify po si Hierophant. Once again, hindi ko lang kino-close sa relationship Family, friends, and relationship is welcome kasi general to. The Page of Pentacles. Page of Pentacles is more on parang mapapaisip ka talaga dito, my dear, Mapapaisip ka. Awakening to, 'di ba? Sabi ko, Hierophant is energy ng awakening. Mapapaisip ka talaga, Talagang mapapapuzzle out ka dito. May ganun na senaryo, my dear. First 15 days of May, possible talaga mapapahinto ka talaga at mapapaisip ka talaga. Kung medyo iaano ko naman yung energy niya, inuutusan ka ni Hierophant na mag-umpisa ulit. Okay? Inuutusan ka rin ni Hierophant na maging maingat ka sa usapin ng pinansyal. Page of Pentacles yan, Ibig sabihin, this is the time na maging maingat ka sa paghawak ng pera. Okay? So, to the point na wina-warningan ka at inutusan ka na mag-start, possible na kaya ka dinideceive is may kinalaman sa usapin ng pera. Possible. And kung makikita mo dito, harvest time yung energy ng Seven of Pentacles. Hinaharangan yung harvest time. So, posible, my dear, na blockage to. Posibleng ang reason kung bakit nagkaganito yung energy is may kinalaman sa pera. Ayaw na ma-harvest kung ano yung dapat para sa'yo. Yung parang ganun, hinaharangan. Okay, yun lang ang nakukuha ko. Okay, let's go tayo. Pakiclarify nga po yung ating Seven of Cups. Pakiclarify po yung ating Seven of Cups. We have here the energy of the Six of Swords. Yes, my dear, dala-dala mo. Kaya ang bigat ng, hindi naman as in walang nangyayari sa buhay mo, meron nangyayari. Pero meron kasing something,
Okay, may mabigat na energy. Okay? May mabigat na energy. So, possible na nakakausap mo to, possible nasa area ng pamilya mo, nasa kaibigan mo, paki-check na lang, my dear, ha? But anyway, hindi mo naman na kinakailangan gawin talaga yung checking kasi kusa naman siyang mangyayari. Kusa naman siya, like, medyo masakit nga lang kasi unexpected talaga to. Like, unexpected na siya pala, parang ganon. All this time, siya pala, 'di ba? Parang ganon, okay? Last card tayo. Last card. Ano ito? The Queen of Swords. For some of you, may kutob na kayo. Kasi matalino to si Queen of Swords eh. For some of you, may kutob na kayo. Although kanina ko pa binabanggit na parang hindi mo to expected, pero parang siguro may mga times na nararamdaman mo na okay, ganito, pero syempre, benefits of the doubt, 'di ba? Or for some of you is kasi si Queen of Swords is energy ng kapayapaan, okay? Ibig sabihin, ayaw ng gulo, ayaw ng kung ano man, kaya nga meron siyang ibon dyan, ayan o. Ayaw niya ng gulo, gusto niya as much as possible pag-usapan yung mga bagay-bagay, yung mga ganon, okay? Pero for some of you, baka meron na kayong idea. For some of you naman is unexpected, okay? Pero kahit saan doon, magdudulot pa rin talaga siya ng hindi komportable na pakiramdam sa'yo. Okay? So, wow. Wow ang reading mo para sa first 15 days of May, ha? Hidden message is the energy of the devil. Me and the devil. Ay, may something talaga na nangyayari sa reading na to, my dear. At ang maliwanag lang na masasabi ko dito is makikilala mo na si devil sa first 15 days of May. Makikilala mo na kung sino siya. All this time, kasama mo pala siya. Okay. So, my dear Taurus, yan po yung reading natin para sa first 15 days of May. Lagi ko pong dasal, dalangin sa ating buong may kapal ng mga readings ko po ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember po na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye!